Bago po natin umpisahan ang ating pag-i-interview sa mga nanay ukol sa problema ng mundo, narito po kami sa Aguinaldo o Emilio Aguinaldo Street sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga, o mas kilala bilang Daw. Andito po kami sa una naming pag-i-interview sa mga nanay ukol sa problema ng mundo. Ano po yung lagi? Ano po yung pinakamaragula problema niyo? Pag-ingay, pag-hirapan. Kahirapan po, baka nandiyan po masolusyon. Solusyon natin yung kaya, at mo rin manungkul, at mo, kung tayo ng mga presidente, saka yung mga kasama niya. Salamat. Ang ating ikalawang interviewer, nandito na ang bahay niya. So, pasok mo tayo. Pwede po bang mag-interview? Oo. Ano ang pinakamalaking problema ng bansa? Para sa akin, ang kahirapan. Ang kahirapan, paano ito masusolusyonan? Para masolusyonan, ang gobyerno kailangan tutukan kung ano ang talagang ng bansa natin. Kung ano talagang problema niya. So, tapos na po ang ating pag-i-interview sa ating dalawang nanay, si Nanay Annalyn at si Nanay Aurora. Ayon sa kanila, isa daw sa problema ng mundo ang kahirapan. At para daw ito'y masolusyonan, tutukan lamang ng gobyerno. At ako po si Jill Figueroa at narito ulit sa Emilio Aguinaldo o mas kilala na Daw. Maraming salamat po. Magandang araw mga kaibigan, nandito po tayo sa Colegio de Santa Cruz Incorporated at kami gumagawa ng aming proyekto sa IPAN at kailangan po namin maghanap ng tatay para interviewin. Tara! Kuya Jolly, ano po ang problema ng mundo natin ngayon? Marami. Unang-una, ang climate change. Number one yan. Dahil, di ba, nung binigay ng Panginoon sa tao ang mundo, paraiso yan, di ba? Ang problema ng sinira ng tao ang paraiso. Ngayon, namang problema ang tao sa sariling gawa niya. Sa tingin niyo naman po, paano po yung masusolusyonan? Paano po maayos ang problema ngayon? Nasa tao rin yan. Sa tao. Oo, dapat na habang maaga may pagkakataon tayo. Dapat na manuin ang mundo ngayon. Baguhin ulit. Para may balik sa dati. Bawa na lang yung mga punong kahoy. Dati, napakayaman natin sa mga mundo natin. Ngayon, lahat ng naman natin palakpak. Ngayon, pagkakataon talaga dapat magtanim tayo ng mga puno para mabawasan ang tagulan dito sa atin, saba, ganyan. Pero nung una, dahil hindi pa sinasalanta ng tao ang mundo, wala tayong problema, di ba? Tatagulan pero hindi tayo binaba. Tsaka ang pamumuhay ng tao noon malayo sa mundo. Totoo man na sa ngayon, modernong panahon, no? Pero yung modernong panahon na ginagawa ng tao, isa sa mga nakakasira sa mundo. Halimbawa na lang, polusyon, hindi mo pangsan. Yan, isa sa mga nakakasira sa kalikasan. Salamat po. Salamat po, Ma'am Jolie. Maraming salamat sa sagot niyo. Ako po si Jericho Jody de Guzman at ngayon po akong interviewin ng isang nakatatanda sa aming baryo. Siya po si Carpia Buglugto. Siya po ay 82 taong gulang at ninirahan sa aming baryo sa Santa Maria de Bocumpa. Minsan, di ka kakain ng ulam dahil walang pambili. Tulad yan, lahat tayo ulap. Ayun, yung ulam ko, bayabas. Binigay ni Maris
Maricel binigay ni Alice. Kasi kulang sa pagkain, walang pera, walang hanap buhay yung mga tao. Tapos, maraming pulubi, hindi na ng gobyerno. Mga tao magkaisa, walang swapangan, yung mga nanunungkulan, wala siyang korupsyon. Kung walang korupsyon, maligaya yung tao. Biro mo yung nakakulong yung gumagawang korupsyon. Eh kung ibigay na lang nila yung milyon-milyon na ngayon, meron na naman silang imbestigahan. $8 million. Hindi nila alam kung saan galing. Sa balita. Ano ang nakikita mong problema ng mundo? Okay, so yung problema ang pinag-usapan. Basta ang number one na nakikita ko sa kasalukuyan, yung patuloy na pag-init ng temperatura, di ba nararamdaman natin ito. So yung patuloy na pag-init ng temperatura yan ay dala yung sinasabi nating climate change, di ba? So, nagkakaroon na ng pagbabago sa klima. So, yan ay dahil na rin sa kapabayaan at pag-aabuso ng mga tao, di ba? So, sa paggamit ng mga iba't ibang kagamitan, tulad halimbawa, yung paggamit ng mga CFCs na nakikita natin sa styrofoam, sa mga sa mga refrigerator na ginagamit nila as refrigerants. So, ngayon, kapag kasi nakukonsume yung chemical na yan, yung gas na yan, harmful siya, umaakit siya sa taas. So, yun ang bumubutas ng ating ozone layer. So, yung ozone layer, ito yung ating only means of protection against UVR. Alam niyo ba kung ano UVR? Ultraviolet. Yan. So, yun yung nagiging protection natin, yung ozone, sa against UVR coming from the sun. Ayan, English na ako. So, yun. So, ang nangyayari kasi sa patuloy na paggamit ng tao, so, yan, patuloy na lumalaki yung butas na nandoon sa ozone layer, yung ozone hole. No? So, yun ang isa sa nagiging problema. So, with regards naman din sa climate change na nararamdaman naman natin, ito yung kasing nakukuha dahil sa yung too much carbon dioxide na naiipon sa atmosphere, di ba? So, kapag sobrang dami na, ang nagkakaroon ng greenhouse effect, nag-trigger ang greenhouse effect. So pagka may greenhouse effect, ang nangyayari, yung init dito sa atin, hindi siya nakakalabas, pero inaalaw niyang pumasok yung init na araw. So anong nangyayari? So umiinit yung ating temperatura.
Aurora. So ito yung dalawang worst problem na kasalukuyan nararamdaman natin, nakikita natin, no, dito sa ating mundo. So anong pwede natin gawin? So ang number one, kailangan i-lessen natin yung paggamit ng mga materials na mayroong CFCs na nakasisira sa ating ozone layer. So pangalawa, with regards dun sa sobrang init nga because of climate change, kailangan magtanim tayo ng maraming puno, yung mag-bird ng puno. Kasi di ba yan, nagbibigay sa atin yan ng oxygen. At the same time, kinukuha naman nila yung ating gaseous waste na carbon dioxide. Iwasan din yung palaging pagpuputol ng mga puno at sa mga kabukatan yung magkakaroon ng tawag nito, yung kainin, farming, no? So yun ang mga solusyon. Gusto sana. Thank you po. Buti kayo magsalita pa, baby. Ano po ang nakikita niyong problema ng mundo? Saka paano niyo po ito masosolusyonan? Problema ng mundo na nakikita ko. Sobrang manipis na yung ozone layer ng mundo, ng Earth. Sobrang mainit. Para sa akin ang solusyon, iwasan yung paano maging manipis, gaya ng pagsisiga. Yun, wala nang magpapano ng puso. Lalo na yung mga, para hindi maging yung polluted ang air. Air pollution siya nagsisiga sila ng plastic, styro. Iwasan yung paggamit ng plastic at styro. More on paper bag para wala nang problema malaki sa mga gamit ng plastic. Thank you po. Isa pa, te. Isa pa. Yung dami namin. First time ko na kinukuha. Para po. Hello, sige nga, tawag ulit mamaya. Mag-ano lang ako, ha?
Ano, kung magkano? Per piece or ano? Per piece po, saka po, per pila. Five lang. Problema sa inyo? Ano palagay ko. Mostly pera. Or, paano mo ito Problema sa inyo? Ano palagay ko. Mostly pera. Or, paano mo ito Thank you po. Yung bilisan. I-edit. Maya Pabengi po, Konsyal. May pabengi mo rin kaya kayuan. Mangutang ko mo po sana kung nanda rin problemang makasira aking mundo. Para ka na po, dahil problemang makasira keng mundo, mumunang dili, dahil tao, uling nung alalo reni, alang manyira at alang masira. Kalupa na ning illegal logging anya baba. Global warming naman uli ning pamanyilab. Pati na rin ing pollution daring asok daring saken. At katataliwan ing dynamite fishing anya matela rengasan ang poreng coral reefs. Nanunoman po ring alternatibong solusyon para mitok nang ini. Para kanako, ing masanting solusyon, sabianan ko la, deng taong gagawa ka rini, na aliusto ing gagawan da. At pe katatawli, ako mismo, kugawan ing nanumang makasira king mundo, para tularan dako deng tao. Sige po, salamat po kayong oras sa Binyayo po. Salamat mo rin nyo. Maya Pabengi po. Sige po. Ay, pupunta po tayo sa parking lot ng SCA para sa interview ni Kuya Edwin Galang, tricycle driver. Para po sa inyo, ano po yung pinakamalaking problema kinakaharap ng mundo sa panahon natin ngayon?
Para sa akin po pagpatuloy ko ng taas-taas ng kurudo tsaka kalangis dahil isa lang akong driver. Yun na pa. Bilang po isang tricycle driver, ano po yung para sa tingin nyo makakatulong para maiwasan to? Para sa akin sana kung mari lang huwag masyadong isagaling taas ng mga kurudo para yung mahirap mano naman yung kahit konti lang. Thank you po. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember? Hi, all we did was thank you for watching and I'm so pretty. I know it. And you're proud of Kakambal niya po, sir. Si ano, Manny De Leon. Manny De Leon. Uy! And of course, Rasmus Lee, Sir CJ. Uy! Yan! Yun! Ayoko yun! Ayoko yun! All we need is somebody to lean on. Hi classmate, kasama ko ngayon si Miss Jacqueline Biduk. Narito po ako ngayon para magtanong tungkol sa mga problemang kinakaharap ng ating mundo. Mrs. Biduk, sa tingin niyo po ano po ang mga problema ng ating mundo? Para sa akin, ang pinaka-problema ng mundo ngayon ay ang global warming. Sobrang init ng panahon. May iba-iba na ang klima. Ang tawag din ang dahilan. Ng paglipis ng ozone layer. Ang mga maraming pabrika na naglalabas ng usok, ang pagsiga ng basura, pagkakainit sa kalubatan, ang problema sa pollution sa hangin at katubigan at kalupaan ang ilang dahilan. Ang ilang pang dahilan ng pagkasulat ng mundo, ang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan at nagiging dahilan ang pagkabaha ng mga ilog at mga kanal. Isa pang dahilan ng illegal logging sa kagubatan na nagdudulot ng landslide at pagbaha. Magbigay ng mga solusyon o paraan upang masolusyonan ang mga problema ng ating mundo ngayon. Ang tanging solusyon sa problema ng global warming ay ang pagdisiplina ng mga tao sa sarili at sa bayan. Itapon ang mga basura sa tamang lalagyan at matutong mag-reuse, reduce at recycle. Iwasan ang pagsisiga ng basura sa likod ng bahay, lalo na ang mga gulong. Ang mga sasakyan ay kailangan regular na magpa-cheese oil upang maiwasan ang maitim na usok. Huwag magputol ng maraming puno sa kalupatan o mga illegal logging para maiwasan ang pagbaha at pagkakalbo sa kalupatan. Miss Biduk sa oras na inilan nyo para sa aming mga maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po sa aming mga magkakaklase. Salamat po. Walang anuman, anak.
Palagay mo ano yung mga nangyayaring masama o hindi tama sa mundo? Magulo, madumi, makalat na kapaligiran na dahilan ng taong walang disiplina. Isa rin sa pagkakaroon ng climate change, pagputol ng puno na nagdadahilan ng pagkakalbo ng kagubatan. Magtulungan, maglinis at ayusin ang kapaligiran. Umpisahan natin sa tahanan at kayatin ang mga kabarangay o kaya'y kapwa-tao upang makamit ang malinis at maayos na kapaligiran. Thank you. Ano po ang inyong pangalan, sir? Herman Garcia, Ilang taon na po kayo, Mr. Garcia? 50 years old. May asawa na po ba kayo? Meron na at may 5 anak. Kamusta naman po yung huli ng isda? Marami po ba kayong nakikuli? Minsan marami, minsan kunti. Dahil sa panahon na mainit, Sa tingin niyo po, ano po yung problemang kinakarap ng ating mundo ngayon? ang isang problemang pinaharap ng mundo ay ang Zika virus. Paano niyo po ito masusolusyonan? Ang tanging solusyon na pwede nating gawin sa problema ay iwasan ang makagat ng lamok at iwasan ang lugar na marumi, binabahay ng mga lamok at iwasan ang magbuntis ng mga kababaihan para hindi mapikwa ang bata sa sinapupunan. Salamat po, Mr. Garcia. Pangalan mo? JP. Sa iyong palagay, ano ang pinaka-problema ng mundo sa kasalukuyan? Ang nakikita kong problema ng mundo sa kasalukuyan is yung pera. Pera yung pinakadahilan ng mga problema sa mundo. Dahil maraming tao yung naghahangad ng maraming pera dahil sa gusto nilang guminhawa sa buhay. Yun din, pera din nagiging dahilan kung bakit nakakagawa ng masama yung maraming tao. Pera din yung nagiging dahilan kung bakit maraming bansa yung nag-aaway dahil gusto nilang umangat. Tapos, yun lang. Hindi mo paano mo ito masusunod? Ganun mo. Wait lang, ganun mo. Paano mo ito masusolusyonan? Paano masusolusyonan yun? Siguro is alisin nila yung idea na yung pera ay nagpapatakbo ng buhay sa mundo. Kasi marami namang pwedeng paraan para gumawa yung buhay mo. Halimbawa, magdasal ka. Pagtyagaan mo, pagsikapan mo umangat ng hindi nakakagawa ng masama. At saka mag-aaral ka lang mabuti, yun lang. Kung ganun lahat ang gagawin ng mga tao, siguro walang magiging problema at saka magiging mapayapa yung mundo. Hello! Nandito po kami ngayon sa Limongo Birthday Clinic. Check. Ilan taon na po? 31. Anong problema rin kinakaroon? yata yun. Ha, hirap naman ang ano nyo. Tungkol sa pinakarap daw. Yung ano po yung... Ngayon, crisis! Recess, mahirap. Crisis! Maraming ano? Maraming nawawalang pagkain. Maraming ba? Corruption. Oh, mga corruption. Tsaka, paano po ito?
Solusyon? Solusyon ni Pinoy. Hindi na solusyon na ni Pinoy. Sa kinakarap ng mundo ngayon. Yan, marami nagugutom. Krisis sulat. Solusyonan? Solusyonan, edi magsipag para makakain. Oo, tama. Kung hindi tayo magsipag, lahat tayo magugutom. Masikap, sipag, masikap. Thank you po. Ayun, tama na. Wala na. Mission accomplished. Buong pangalan niya. Meron lang po kami dalawa po. Ano daw po yung problem namin? Drugs. Drugs ang marami. Paano po ito masusolusyon? Hindi ng mga otoridad. Para magdisiplina. Kung di mo huliin yun, hindi siya magdisiplina. Okay na yun. Tulad dito, marami na nahuli. May problema ng malaki. Mission accomplished! Yay! Woo! Magandang hapon po. Ano po yung Ang unang problema ang kinakarap ng ating bansa ay ang basura at illegal langit. Dapat po natin panatilihin malinis ang ating kalikasan sa pamamagitan ng tulong-tulong na paglilinis at pag-aalaga sa ating
lang po ako mga katanungan na itatanong po sa inyo. Ano po ba yung pinakamalaki problema po na pinakaharap ng mundo sa ngayon? Mundo, well, yung sa akin ha, kakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga religion. Sa yun eh, tulad ng Islam, tsaka mga Muslim, tsaka Christian. Sa atin nga lang, sa Pilipinas nga lang, sa buong mundo, ganun din. Yung mga lumilitaw ngayon, mga terrorist na mas malalaman, mga ISIS. Kasi iba yung paniniwala nila eh. Tapos, second, yung global warming. Kasi, tingin mo, ang daming pumapasok ng mga calamities. Yung mga tsunami, yung mga forest fire, kasi sobrang init. Paano niyo po nang masusolusyonan para po sa inyo yung mga problema po yun? Yung sa religion, yun na lang. Respetuhin na lang. Kasi, hindi mo naman kasi mapipilit ang paniniwala ng isang tao. Hindi mo siya kagad-agad mababago. Sa climate change naman po, ano po yun? Ano na lang siguro kasi hindi naman natin kailangan ng ano lang o, yung disiplina lang ilagay natin sa wasto. Yung natural na pamumuhay natin, yung mga basura ilagay sa tamang lugar. Tapos yung mga vehicle natin, so, ganun. Pagsusunog. Kaya nagkaroon ng climate change. Mga pabago-bagong klima. Yun lang po ba yung paano po? Yun lang po ba? Oo, yung dalawa na yun. Para sa akin. Climate change sa yung sarili. Sige po, thank you po. Afternoon po. Pwede po ba kayong matanong? Oo naman. Ano po ba pangalan nyo? Angela Estes. Sa tingin niyo po, ano pong problemang kinakaharap ng ating bansa? Basura. Ano po sa tingin niyo ang solusyon dito? Simple lang ang sagot. Recycle. Huwag na lang magkalat. Thank you po. Kami po ang Team Florida. Mga problema pinangarap ninyo, magbigay po kayo ng example. Paano po ba natin masusolusyonan yun? Dapat yung presidente natin ay Thank you po.